Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw ganap at iba pang showbiz ganap sa ngayon. Ayon po sa aking legit na sources ay talagang kasama nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu, si Bong Navarro sa kanilang mga gaganapin na mall tour. Kumbaga ba is kasama nila si Bong Navarro sa kanilang dance movement ba. Sobrang galing din kasi ni Bong Navarro sa mga pagdating sa sayawan at hindi ko pa siya masyadong nakita na kumanta, pero may mga kanta rin siya na pumutok ba noon yung Totoy Bibo, ganun ba, pero medyo matagal-tagal yun. Sa ngayon kasi kasama niya ang Kimpaw Tambalan. Yun yung tinatawag natin na lahat ng mga artista na dumalo or lahat ng mga artista na kasama sa ngayon ng mga Kimpaw ay nagtre-trending talaga. Tingnan mo kasama lang nila si Bong Navarro sa kanilang mga dance movements, sa rehearsal or sa mga aktibidades nila sa mall tour ba. Tingnan mo nagtrending na naman si Bong Navarro sa ngayon. Kaya din ni Darren Espanton na kaibigan ni Kim Chiu sa Showtime ay nagtrending na naman si Darren dahil dun sa kanyang tanong at pagbubuking kay Kim Chiu. Kaya lahat po ng mga kaganapan sa Kimpaw sa ngayon ay kung sino po yung mga co-actor or co-actress na kasama nila sa kanilang mga ganap, sa kanilang pang-araw-araw, ay yun po yung talagang nagtre-trending at kasama na sila sa mga trending sa ngayon. Okay, bilib na bilib ako kay Bong Navarro dahil si Bong Navarro po ay sobrang sikat niya sa lahat ng bagay. Pagdating sa hosting, sayawan, at pwede rin sa kantahan. Pero pagdating sa joke time naman, komedyante si Bong Navarro As in, nakitang-kita mo sa kanya yung kanyang pagkakodyuma, yung komedyante niya. At kaya nga po, marami sa kanya ang mahanga. Dahil pagdating sa mga sayawan kasi, patok na patok si Bong Navarro po dyan. Hindi lang po pagdating sa sayawan, kundi pagdating din sa mga komedyante time or joke time, ay talagang maraming humahanga kay Bong Navarro dyan. Kaya ngayon, sa mga netizen o mahanga kay Bong Navarro sa ngayon ay talagang gusto nga nila na magpaturo kay Bong Navarro Ang galing kasi ni Bong Navarro na sumayaw at hindi lang po yan, kundi isa siya sa mga artista na magiting na marunong sumayaw talaga. Kaya ngayon, ang mga fans ng Kimpaw ay talagang sumusuporta sa kanila, pati na rin kay Bong Navarro.
Ayon na naman po sa aking legit na sources ay si Paulo Avellino po ay kinausap niya ang isang fans ng Kim C. Kumbaga ba ay nag-PM or nag-comment kasi yung fans ng Kim C sa kanya na kung saan ay willing ba si Paulo Avellino na makipag-usap si Kim Chiu kay Sian Lim. Yan yung tanong. Yan ayon po yan sa aking legit na sources ay yan po yung tanong kay Paulo Avellino, which is si Paulo Avellino ay hindi niya po yan nasagot, pero yun yung way ni Paulo Avellino na nagsabi sa kanya na willing naman si Paulo Avellino pero depende pa rin yan kay Kim Chiu. Kahit sabihin naman ni Paulo na gusto niya na magkaayos yung dalawa, samantala kay Kim Chiu ayaw niya nang kausapin si Paulo Avellino. Is for what, diba? Kung sakali lang na ganon. Kaya nga maraming mga fans ng Kim Pao ang nagsaludo sa sagot ni Paulo Avellino sa fans ng Kimi sa ngayon dahil sa napaka-vocal na sagot ni Paulo Avellino ay hinangaan ng mga netizen siya. Kaya dito natin makikita o dito natin malalaman kung ano talaga yung natural way ni Paulo Avellino kay Kim Chiu. Is it that is legit or is it that one is not legit? Kasi ang dami kasing nagsasabi na si Paulo Avellino is just only for the scene or for the movie, not for the reality. Pero, we have a pero here, mga nagsasabi na just only for the scene, they are just only their opinions. Hindi naman natin pwede silang sabihan na wag kayong magsabi ng ganito, ganyan, dahil opinion nila po yun. Ang opinion po ng mga isang tao, ng mga karamihan na tao, ay wini-welcome po natin yan. Kaya nga, sa atin, yung mga opinion are welcome here. Welcome na welcome yung mga opinion o yung mga opinion ninyo ng mga fans or mga bashers para lahat po tayo malinawagan kung ano talaga meron sa Kim Pao. Pero as of now, ang alam po natin ay spotted na naman si Paulo Avellino at Kim Chiu sa kalsada na kung saan ay naglalakad lang sila at hindi sila nagja-jogging na papunta sa kondong ni Kim Chiu. Marami kasi dito ang nakakilala sa dalawa at ang kanilang itsura ay they just only wearing a normal clothes. Kumbaga lang is napaka-normal nila. Hindi kagaya ng mga iba na nagsusuot na kung ano-ano dyan. Pero sila kasi is napaka-normal nilang tignan. Kaya nga marami sa mga netizen ang humanga sa kanila dahil sa kanilang kasimplihan. At hindi lamang po yan sa kasimplihan, kundi dahil sa kanilang kahambulan. Heto po, basahin ko po ang isang comment na kung saan sis came from Canada. Ito po yung kanyang comment. Isa po akong na senior citizen dito sa Canada na palagi ko pong pinapakinggan ang iyong vlogger dahil napakahusay mong mag-vlog. At saka hindi lang po yan, hindi ka din bias kila Paulo Avellino at Kim Chiu dahil sinasabi mo din yung mga negative nila at saka positive nila. Pero isa ka pa rin na solid Kim Pao. Ang nagustuhan ko dito is winawiden mo yung aming kaalaman ng aking asawa pagdating sa Kim Pao updates mo. Hopefully, magpakasal na ang Kim Pao dahil ang Kim Pao ay marami din silang matatanggap na blessings or swerte pag sila ay
makatandem na at magpakasal. Kaya maraming salamat, vlogger, dahil isa ka sa mga totoong tao na nag-a-update sa kanila. Oh wow, napakasarap at very inspiring naman ang message mo, madam, sa akin. At ito ay patunay na isa ka sa mga tumatangkilik sa tambalan ng Kimpaw, which is na-appreciate ko po yan dahil alam ko po na isa po kayong senior at ang libangan ng mga senior ay ang manood sa YouTube po. Kaya ito na, napaka sweet at inspiring po yung inyong mga mensahe. At higit sa lahat, na-appreciate ko po kayo. Okay, blind items tayo sa ngayon. May yang aktor naghiwalay na daw ng kanyang jowa. Sino kaya tong yang aktor na to na nakipaghiwalay na sa kanyang jowa? Dahil ang rason daw niya is sasabak daw siya sa bagong movie. Which is, ang sinasabi niya is mapupunta siya sa movie nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Sino kaya tong yang aktor na to na nagsasabi na sasabak siya sa bagong movie kaya siya nakipaghiwalay sa kanyang long-term girlfriend? Is it this one is false or is it this one is true? Pero ayon po sa aking legit na sources ay parang humingi ata to ng saklolo kay Kim Chiu, yung actor na to. Dahil daw, parang hindi ko lang alam kung this is true ba. Pero ayon po sa aking legit na sources is may anak to eh. Pero ang girlfriend niya is non-showbiz. Ang agwat daw kasi ng kanyang girlfriend is medyo parang 5 years, ganun yung agwat nila. Yan po yung ayon po sa aking legit na sources. I cannot confirm that one kasi ako ay naghanap lang din po ng mga updates dahil nga connected kasi to sa Kimpaw. At hindi lamang po yan, nakakatulong din ang mga fans ng Kimpaw sa mga tao na gusto natin din tulungan gaya ng mga ganyan na sitwasyon ba. Kaya dito sa atin, na-appreciate ko yung pagtulong ng tambalang Kimpaw. At hindi lamang pala sa mga tambalang Kimpaw ba, pati rin pala sa mga management ng Kimpaw, ay talagang pag nakakarinig pala sila na may lumalapit kay Kim Chiu or di kaya kay Paolo Avellino, ay yun yung minomonitor nila. At yun din po ay tinutulungan din po nila sa pamamaraan na kung ano yung pamamaraan na the way sila tumulong sa taong nangailangan ng tulong. At iyon po ay hindi po nila pinagdadamot na tumulong din sila. You know guys, hindi naman sa masyado tayong pakialamera ba. Pero yung mga blind items ko is they are looking for help. Sana naman mabigyan po natin sila ng mga tulong, kahit man lang sana sa mga advices. Yung simpleng advice, kasi ang tulong kasi hindi lang kasi yan pera. Unti, pwede mo siyang advisean, pwede mo siyang bigyan ng mga salita ng God o salita ng Panginoon, yung konti kahit words lang na magaganda. Para naman yung konting counseling lang ba? Yun kasi yung gusto ng mga tao. At kaya sila lumalapit dahil nga parang iba na yung sistema ng kanilang utak. Hindi ko naman sinasabi na perpekto tayo ba? Pero at saka hindi lang naman ang tulong ay pera. We need them, yung approaching natin at saka yung counseling din. Kailangan din nila kasi counseling para malinawagan nila ang isa't isa.
Kahit konting advices lang, okay na yun para madisiplinahan naman nila yung kanilang sarili. That's why many people are becoming depressed o nagkakaroon ng mga anxiety dahil they are lack of attention and they are lack of counseling and advices. Kaya nga, marami dito. Ang alam kasi nila, pera-pera. Yun yung the way silang tumulong. Pero hindi. Pwede natin silang i-counsel. I-comment down below nyo lang po dito. Yung mga gusto nyo na bigyan ng mga inspiring na comment. Dahil mababasa at mababasa din ng mga karamihan yan. At hindi lamang po yan. Marami din mag-share dito. Please kindly share my content. Kasi isa po yan na tulong po sa akin din at sa aking mga blind items din po. At huwag nyo din po kalimutan i-subscribe ako at i-like yung aking content. At huwag ka din po kayong mag-skip sa aking mga commercials. Para din po yan sa tulong nyo din po sa akin. Paalala ko lang po, huwag din po kayong mag-skip at panoorin nyo po hanggang umpisang dulo po yung aking content. Kasi alam nyo guys, yung mga nakukuha ko din kasi dito na earnings is yung earnings ng nakukuha ko din dito is binibigay ko din po sa mga charity natin. Yung baga gaya nung may nasalanta na bagyo. Hindi ko na kasi blinablog yung mga binibigay ko. Saka ayoko din kasi na baka mamaya sabihin nila na lumalaki yung ulo ko pag ako ay nagblabag about sa mga tinutulong ko ba. Pero ayoko kasi yung ganun guys. I just want to be humble at to make it for the record na lahat ng mga tinutulong ko din po ay hindi ko po yan pinagmamalaki. Kasi it's been normal kasi na pag tumulong ka naman sa mga tao may mga pangangailangan ay mababless ka po ng Panginoon. At iyan po yung aking parang sistema na hindi lahat ng tulong ay pinapakita sa sokmed. At alam naman din po natin yan. That is a part of life na ika nga. At hanggang dito na lang po. At sana naman mapanatilihin natin na gabayan tayo ng Panginoon at magdasal po tayo palagi. And this is for today at maraming salamat po.